Inilagay ni Donald Trump ang Brazil sa sentro ng pampulitikang tablero sa buong Amerika. Sa pagbabahagi madaling araw ng Martes, ika-23 ng Hunyo, 2026 ng artikulo tungkol sa kanyang mga pagsulong sa Latin America at tungkol sa susunod na malaking hamon ng kanyang pamahalaan, ang eleksyon sa Brazil. Ang teksto ay tumatalakay sa integridad ng sistemang elektoral ng Brazil at tinatanong kung ang labanan ay makikita bilang malaya at patas ng lahat ng panig. Hindi nag-iisa ang publikasyong ito, dumating ito kasabay ng pagkawala ng pwesto ng kaliwa sa reyon. Matapos putulin ni Trump ang USAID, i-freeze ang makina ng panlabas na pondo at buwagin ng isang estrukturam sa loob ng maraming taon ay itinuri ng kanan bilang ideolohikal na gasolina sa labas ng mga hangganan ng Estados Unidos. Mabigat ang mga sumunod na pangyayari. Nanalo ang kanan sa Ecuador, lumakas si Milei sa Argentina, natalo ang kaliwa sa Bolivia at tinalo ni Cast ang kaliwa. Nanalo si Fura sa Honduras at lumipat din sa kanan ng Colombia. Ngayon, ang pansin ay nasa Brazil na. Habang sinasabing hindi dapat pag-usapan ni Trump ang issue, kumikilos si Flavio Bolsonaro sa Washington laban sa mga taripa sa Brazil. Inamin ni Gilmar Mendes ang pag-aalala niya sa bank account sa Portugal dahil sa banta ng Batas Magnitsky. Ano ang naramdaman mo na nagsalita ka? Hanggang ngayon wala ka pa rin padingin, tama? Sa tingin ko, oo. Sa tingin ko, oo, hindi ko na sinubukang alamin. Ano ang naramdaman mo nung sinabi mong magkakaroon ng Magnitsky at matinding pag-atake ng Estados Unidos? Alam ko, tinanong ko ang sarili ko kung anong dapat gawin. Siyempre may account ako, hindi sa Estados Unidos, pero may personal akong account sa Portugal. At naitanong ko sa sarili ko kung ano ang gagawin ko tungkol dito. Nagdesisyon akong iwan na lang ang pera ko doon. Ano ang nakikita ni Trump sa Brazil? Bakit naging pagsubok para sa buong kontinente ang eleksyon sa Brazil? Paano tutugon ng Brasilia kung pagsasamahin ng Washington ang kalayaan sa halalan, taripa at parusa? Ikwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ibinahagi ni Donald Trump ang artikulo sa Truth Social kaya uminit ang usapan dahil hindi basta detalye lang ang Brazil sa artikulo. Ipinapakita ng pagsusuri na patuloy lumalakas ang impluwensya ng Pangulo ng Amerika sa hemispero. Ginagawang mahalagang pagsubok ng eleksyon sa Brazil kung hanggang saan aabot ang bagong alon ng konserbatismo. Kung ang Latin America ay nagbabago ng panig, ang Brazil ang lumalabas na pinakamahalagang bahagi ng kilusang ito. Ayon sa artikulong binanggit ni Trump, may 8 tagumpay sa 7 taon sa Latin America kung saan ilang bansa ang lumipat mula kaliwa patungong sentro-kanan o konserbatibong pamumuno. Tinatamaan ng mensahe ang gobyerno ni Lula dahil inilalabas nito ang Brazil sa dating komportableng kalagayan. Hindi na lang ito simpleng labanan ng PT at oposisyon sa bansa. Sinusubaybayan na rin mula sa labas ang eleksyon sa Brazil bilang bahagi ng regional na pagbaliktad laban sa kaliwa at dito pumapasok ang USAID. Matapos putulin ni Trump ang ahensya at pakialaman ng panlabas na tulong, nawala ng suportang simboliko at operasyonal ang kaliwa na laging binabatikos ng mga konserbatibo. Ang pagputol ay nagpapatuyo sa isang bahagi ng internasyonal na ekosistema na nagpapalakas sa mga organisasyon, diskurso, presyon at mga progresibong naratibo. Pagkatapos nito, nahirapan ang kampo ni Lula sa mga sumunod na halalan sa kontinente. Sa Ecuador, natalo ni Daniel Noboa ang kandidatong kaalyado ng Koreismo. Sa Argentina, nanalo si Javier Milei sa mga halalang legislatibo at nagkaroon ng lakas para ipagpatuloy ang kanyang liberal na agenda. Sa Bolivia, nakamit ni Rodrigo Passos ang kapangyarihan at tinapos ang halos 2 dekada ng pamamayani ng MAS. 2 décadas de domínio do MAS. Sa Chile, tinalo ni José Antonio Cast ang kaliwa sa halalang minarkahan ng seguridad, imigrasyon at pagkasawa sa pamahalaan ni Boric. Sa Honduras, si Nasrias Fura na sinuportahan ni Trump ay dineklarang nagwagi matapos ang isang dikit na laban. Sa Colômbia, tinalo ni Abelardo de la Espriella ang campo na conectado kay Gustavo Petro a pinagtibay ang panibagong pagliko sa kanan. Ipinapakita ba ng sunod-sunod na talo na ang Brazil ang pangunahing target sa politika sa 2026? Alam ni Lula na kapag bumagsak ang Brazil, ang kaliwa, na sa ilang bansa ay may kakayahan, ay mawawalan ng kakayahan at wala nang kinalaman ang karamihan sa pagbabago na iniiwan ang kaliwa. Kakayahan ng kaliwa. 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 Magiging isang political na lindol ito. Ang pinakamahalagang bansa sa Latin America ang huling pagsubok ng pagbabagong ito. Ipinapakita ng reaksyon ni Lula ang kanyang pagkailang.
Sa pagpupulong ng gipito, sinabi niyang hindi dapat makialam si Trump sa eleksyon sa Brazil. Ngunit kinilala rin niyang may karapatan ng presidente ng Amerika na pumili ng sariling pampulitikang paborito. Tinangkang limitahan ni Lula ang kanyang pahayag pero kinumpirma niyang kasali na si Trump sa usapan. Brazil ay nasa radar na ng Washington at bawat galaw ng Brasilia ay binibigyang kahulugan sa pandaigdigang antas. Lalong naging sensitibo ang sitwasyon dahil hindi lang eleksyon ang tinitingnan ng gobyerno ni Trump sa Brazil. Gamit ang Seksyon 300 at isa inilunsad ng Opisina ng Kinatawan ng Kalakalan ng Estados Unidos ang bagong laban sa mga di makatarungang gawain ng Brazil. Tinukoy ng investigasyon ang digital na kalakalan, elektronikong pagbabayad, proteksyon ng intelektual na ari-arian, laban sa korupsyon, pag-access sa merkado ng etanol at ilegal na pagkakalbo ng kagubatan. Binanggit din nito ang mga lihim na kautusan ng hukuman laban sa mga kumpanyang teknolohiyang Amerikano para tanggalin ang mga kontrata. Nilalaman na politikal at pagsuspinde ng mga profile. Ang panukalang 25% na taripa sa mga produktong galing Brazil ay naglagay sa mga exporter, kumpanya at mamimili sa alerto. Ang pampublikong pagdinig ay sa Hulyo 6 sa Washington at ang desisyon ay hanggang Hulyo 15, 2026. Habang tugon ng gobyerno ni Lula ay talumpati sa soberanya, si Flavio Bolsonaro ay nagpatala para magsalita sa pagdinig at hilingin ang pagsuspinde ng taripa. Dapat niyang ipaglaban ang negosasyong solusyon na hindi pinaparusaan ng lipunan Pilipino dahil sa mga investigasyong natukoy. Humingi si Flavio Bolsonaro ng 5 minutong magsalita bilang senador at pre-kandidatong panggulo. Ang dokumentong ipinadala ng kanyang opisina ay nagsasaad na siya ay tutol sa 25% na taripa tutol sa anumang hakbang laban sa PIX at pabor sa isang bilateral na negosasyon. Habang walang aksyon ang gobyerno ni Lula sa pagdinig, tinutugunan ni Flavio ang US na ang pagpaparusa sa buong Brazil ay makakatulong lang sa gobyernong pinaparatangang may sala. Malakasan ang argumento ni Flavio dahil inihiwalay nito ang Brazil sa gobyerno ni Lula. Sinusubukan niyang ipakita na ang mga producer, exporter, manggagawa at mamimili ay hindi dapat magbayad para sa mga desisyong pampolitika, panghukuman at regulasyon ng Brasilia. Mas lalong mabigat ang usapin tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag. Inaakusahan ng gobyernong Trump ang Brazil na lihim na napapautos para tanggalin ang mga pampulitikang nilalaman at suspendihin ang mga account ng Amerikanong plataporma pati residente ng Estados Unidos. Sa ganitong sitwasyon, napasama rin si Gilmar Mendez sa balita nang tanungin tungkol sa posibilidad na mapasa ilalim sa Batas Magnitsky, sinabi niyang nabahala siya sa bank account niya sa Portugal. Kahit ganon, iniwan pa rin niya ang pera sa ibang bansa at sinabing nagbabakasyon siya ron, kaya hindi maganda ang dating nito. Habang nahihirapan ang mga karaniwang taga-Brazil sa buwis, implasyon, seguridad at burokrasya, ang maestrado ng Korte Suprema ay nag-aalala naman sa ari-arian sa labas ng bansa dahil sa dayuhang batas na napaparusa. Nakakatakot ang Magnitsky Law dahil individual, hindi lang gobyerno ang tinatarget nito. Maaring magdulot ito ng pagharang sa pananalapi, visa at kahirapan sa transaksyon sa mga sistemang konektado sa Estados Unidos. Hindi na abstrakto ang international na presyon. Ginagawang pag-atake sa soberanya ng gobyernong Lula ang anumang panlabas na presyon. Ngunit ang krisis ay dulot ng mga panloob na problemang di na kayang itago ng Brasilia. Sensura, kawalang katiyakan sa batas, politisadong institusyon, hinala sa elektoral na kapaligiran at pagod sa ekonomiya. Itinampok lang ni Trump ang matagal ng sugat. Ang panawagan sa malayang halalan ay hindi biglang sumulpot kundi patuloy na lumalago. Dahil bahagi ng lipunan ng Pilipino ay hindi na natitiwala na ang laro ay pamamahalaan ng patas para sa lahat. Dumating ang Brazil na yon na mas konektado ang oposisyon sa Washington habang sinusubukan ng gobyerno pigilan ang pinsala. Si Flavio Bolsonaro ay nagpapakilala bilang boses laban sa mataas na taripa. Si Eduardo Bolsonaro naman ay matagal na nagrereklamo ng political persecution sa ibang bansa. Ngayon, ibinabahagi ni Trump ang pagsusuri na itinuturing ang eleksyong Brazilian bilang malaking pagsubok, pati na rin ang labanan sa 2020. Napasama ito sa kontinental na politika. Sunod-sunod na natatalo ang kaliwang bahagi ng Latin America dahil nawala sa kanilang diskurso ng katatagan. Seguridad, corruption, sensura, matamlay na ekonomiya at takot sa krimen ang nadulot ng pagbagsak ng mga gobyerno at kandidato. Naintindihan ni Trump ito at agad kumilos. Ang pagputol ng US aid ang naging simbolo ng pagbabagong ito.
Mas counting pera para sa mga internasyonal na estruktura na tinitingnan ng kanan bilang ideological na braso at mas direktang presyon sa mga gobyernong inaakusahan ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang Brazil ngayon ay lumilitaw bilang susunod na tampulan ng pansin. Kung gagawing saradong usapin ni Lula ang eleksyon sa Brasilia, haharap siya sa panawagan ng transparency mula sa labas. Kung sentro pa rin ng politika ang Korte Suprema, mas lalaki ang presyon sa kalayaan sa pagpapahayag at due process. Pinasiklab ni Trump ang takot dahil tinamaan niya ang tamang ugat, malayang halalan. Mukhang simple ang pahayag pero may dala itong malaking tanong para sa 2026. Magkakaroon ba ang Brazil ng patas na laban, kalayaan sa pagsasalita, legal na seguridad at tiwala ng publiko? Papasok ba ang pinakamalaking bansa sa Latin America sa halalan na may pagdududa, sensura, multa, parusa at internasyonal na presyon sabay-sabay na kumakatok sa pintuan ng Brasilia? Ako si Milson Alves Global. Layunin kong bigyan ka ng tama at araw-araw na impormasyon. Nasa description ng video ang mga news link. I-like mo ang video, mag-subscribe at basahin ang komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.